katapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo ngalay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Isa po muling napakagandang umaga ang bati sa inyo mga ginigilo naman taga-subaybay, samantalang muling dumarating ang umagang kay ganda na tayo ay mayroong pribilehiyong magsama-sama sa isang morning devotional. Narito po muli ang Hope Love ay nagpapanyaya sa inyo upang muli tayong magkasama sa isang oras kalahating pagbubulay ng salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, saan man dako kayo naroon ngayon, aming inaasahan, muli po namin kayong makakasama sa atin pong pakikipag-ugnayan sa ating mahal na Diyos sa pamagitan ng pakikinig sa kanyang banal na salita at pananalangin. Atin din pong siyempre, wini-welcome ang ating mga kasama rito sa platform ng Hope and Love. Welcome po natin, Brother Joseph Pasamba. Good morning sa iyo at ikay bumati sa ating mga taga-subaybay sa umagang ito. Good morning, Pastor. Napakagandang umaga muli na tayo ay magsama-sama
sa morning devotional, isang pagkakataon muli na tayo ay makapagpuri sa ating Panginoon. Okay, thank you so much, Brother Joseph, sa iyong muling presensya sa umaga ito sa ating pagpapatuloy upang ating sama-samang pagsaluhan ang mga halagang mensahe ng ating Panginoon. At siyempre, welcome pa natin ating mga iba pang kasama. Welcome po natin si Brother Jopit Mabakas. Good morning sa iyo, Brother Jopit. Bumati ka rin sa ating mga taga-subaybay sa umagang ito. Good morning po sa ating lahat, mga minamahal po naming mga kapatid, mga kaibigan. Ang pagbati po mula sa Hope and Love ay lubos po naming pinapasalamatan, kaya isa po mapagpalang umaga at patuloy po nating suportahan at patuloy po nating pag-aralan ang kanya pong paalala muli sa atin sa umagang ito. Good morning, Pastor Porto, and good morning, Brother Joseph. Okay, so thank you so much, Brother Jupit, sa iyo rin patuloy na kasiglahan na maging kabahagi ng ministeryong ito. At welcome din po natin si Ma'am Ima Jose. Good morning sa iyo, Ma'am Ima. Tikay bumati sa mga taga-subaybay sa umagang ito. Good morning, gentlemen. Mga tatlong makikisig na mga lalaking magigiting ang aking kasama ngayong umaga. Magandang umaga sa inyong tatlo. At magandang umaga rin po mga viewers, mga ka-Hope and Love. Ngayon po ay umaga na naman at tayo po ay mag-aaral ng ating devotional. Good morning, Yes, everyone. thank you so much sa iyo, Sister Rima, sa iyong patuloy na kasiglahan na tayo magsama-sama upang ipailan lang ang mensahe ng ating mahal na Diyos sa pamagitan po ng ating broadcast dito sa Hope and Love. At welcome din po natin si Sister Kate Sanoro. Good morning sa iyo, Sister Kate, at ikay bumati sa ating mga taga-subaybay sa umaga ito. Well, ayan, namaste si Brother Glenn. Hello po sa inyong lahat, sa ating po mga viewers, at sa inyo po, banggitin ko po isa-isa bakang pangumiti kayo. Brother Joseph, ngiti naman dyan. Brother Jovet, Pastor Fortu, at Ma'am Emma, good morning po sa inyong lahat. At italaga po natin ang ating sarili sa mga oras na ito sa Panginoon, at siya po nawa ang maging sentro ng ating puso upang sa umaga pa lang ay busog na tayo sa salita ng Diyos. Thank you po at good morning po muli sa ating lahat. Okay, thank you so much sa iyo, Sister Kate, sa iyong pagpapangiti sa sa umagang ito. At sana nga ay mabihis nating lahat ang ngiti. Ano po, sapagkat mayroong umagang nagbibigay ng inspirasyon. Hindi lamang sa akin, kundi sa inyo rin. Ayan. So tuloy-tuloy po tayo. At atin din pong i-welcome si Sister Wing Manalo. Good morning sa Sister Wing, at ikay bumati sa ating mga taga-subaybay sa umagang ito. Good morning sa inyo pong lahat mga kapatid. Ayan, mga nagwagwapuhan, naggagandang mga kababaihan. Salamat po sa Panginoon sa bagong umaga na ipinagkaloob niya po sa atin, nakalakasan, at muli mag-aaral po tayo ng banal na salita ng ating Panginoon na tunay nga pong magbibigay ng kasiglahan. Kaya po, welcome po sa ating mga viewers and followers po ng Hope and Love Morning Devotional. Tayo po ay maging masaya, masigla habang ating pong ninanamnam ang salita ng Panginoon. Good morning po sa inyong lahat. Smile nga daw, sabi po ni Sister Kate sa atin, bilang panimula po ng ating programa para po ang pagpapala ay sumaating lahat. Welcome po muli sa atin po. God bless po. Okay, thank you so much, Sister Wing, sa iyo rin patuloy na pagtatalaga na maging kabahagi ng ministry nito. At wag po nating kalimutang mag-smile sapagkat yun po ang ating magandang umagahan ngayon. Smile tayo mga kapatid ko. Okay, and so siyempre welcome din po natin ang ating pong tagapagsalin para sa kapakanan ng ating mga kaibigan at ang ating mga kapatid na deaf. Ma'am Lina Pardotso, good morning sa iyo at bumati ka rin sa ating mga taga-subaybay sa umagang ito.
wala. Akala ko ayaw niyo papasukin eh. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Happy midweek. Thank you. Okay, good morning po Ma'am Lina at thank you so much naman sa inyo pong patuloy na pagtatalaga na mapaglingkuran din ng ating mga kaibigan at ang ating mga kapatid na deaf upang sila man ay magkaroon ng pribilehyo. Kay Pastor. Yan. Meron ng problem po si Pastor Porto sapagkat meron yatang technical problem po sa kanyang mga gadgets. Pero tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan at mga minamahal na mga viewers ngayong umaga na sumusubaybay po sa Open Love. Napakabuti po natin sapagkat tayo ay binigyan ng ating Panginoon ng isang gagamitin niya upang tayo ay lumakas ang ating pananampalataya, mag-grow tayo sa magitan ni Brother Abel Alcantara. Ayan, magandang umaga sa ating lahat mga minamahal na mga kaibigan dito po sa Hope and Love, gayon din sa ating mga viewers. So gusto ko rin batiin ang bawat isa sa ating pong mga kabilang dito po sa Hope and Love. Brother Joseph, ayan, nag-invite sa akin. Si Brother Jopet, si Sister Emma, si Ma'am Lina, si Ma'am Weng, at si Sister Kate, at kay Pastor na nagkaroon ng technical problem. Pastor, balik ka mamaya. Ayan. So, welcome po sa ating lahat at welcome po pala ako sa inyong lahat. Balikan po pala. Ayan. At sa lahat po ng mga viewers ay magandang umaga po sa inyong lahat and ako po ay excited na sabihin ang mensahe ng ating Panginoon sa umaga pong ito. Yan. Salamat Brother Abel sa pagkakataon ay kayo makasama namin dito sa Hope and Love. At ngayon po ay tayo dadako na po sa ating opening prayer na pangungunahan po ni Jopet Mabakas. Tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos na ang tahanan ay nasa kastaasan ng mga langit. Maraming salamat po sa panibagong umaga na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa panibagong buhay na aming pong taglay sa mga oras pong ito. Ito po ay isang tunay na pagpapala na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Ama, sa mga oras pong ito, kung saan nyo po kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala, nawa po kami ay inyo pong patawarin at inyo pong linisin ang aming pong mga kasalanan. At higit sa lahat, O Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo na kung saan ay pagkalooban nawa kami ng katalinuhan na magmumula po sa inyo. Ganon din po ang aming pong tagapagsalita ngayong umaga na inyo pong pinili at tinawag. Nawa po Diyos, itago po siya sa likod ng inyong mga cross. At higit sa lahat, Ama, ay patuloy po naming maranasan ang inyo pong pagliligtas at ang inyo pong biyaya sa bawat isa po sa amin. Patuloy niyo pong pagpalain ang aming pong mga kapatid, mga kaibigan na patuloy pong nanonood ng programa po ng Hope and Love. Ganon din po, Ama, sa kanila pong mga reflection na kung saan ito po ay patuloy nakapagbibigay sa amin ng kalakasan. Hindi lang po, Ama, sa aming pong physical, maging sa aming pong spiritual na pamumuhay habang kami po ay patuloy na naghihintay sa inyo pong ikalawang pagparito. Sa mga pagkakataon pong ito, bago po namin imulat ang aming pong mga mata, nawa ang aming pong mga pangalan ay patuloy niyo pong isulat sa aklat ng buhay upang patuloy po naming maranasan ang inyo pong pinangako sa amin, buhay na walang hanggan. Sa langit na bayan, sa pangalan ni Jesus, na aming pong tagapagligtas. Amen. Amen. For
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at talagang nakaka-bless po ang awitin ng ating pong Panginoon na ibinigay sa atin kanina at talagang sinasabi doon na ang makikita natin ang tunay na pag-ibig ay matatagpuan natin iyon sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon ay nagsakripisyo ng lahat para lamang tayo po ay maligtas. At kahit na tayo po mga minamahal na mga kapatid ay ulit-ulit na nagkakasala sa ating Panginoon, ang sabi nga sa awitin ay hindi nag-fade yung ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito na kanya pong nireveal muli ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin upang nang sa gayon ay ating pong maramdaman na tayo po ay importante at mahalaga sa Panginoon. Bago po tayo magsimula sa ating pong pag-aaral ng ating pong devotional na pinamagatang ang pangitain ng kalwalatian, ay tayo po muna mga minamahal na mga manonood ay tayo po muna ay manalangin. Let's pray po. Ama naming Diyos, sumasalangit ka na gumawa ng langit at lupa, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa umagang ito na inyo po Panginoon kami pinagtubayan sa amin pong pagsambat pagpuri sa inyo. Nawa po ito'y tanggapin sa inyo po at patuloy dinadalangin namin Panginoon na kayo pong maggabay sa amin sa aming pag-aaral ng inyo pong mga salita. Itong samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang ating pong devotional ay pinamagatang pangitain ng kalwalatian. Ang ating pong key text ay matatagpuan sa Apokalipsis 3 verse 11 na ganito po ang pagkapahayag. Paghawakan mong matibay ang nasa iyo upang walang makaagaw ng iyong korona. Dito po sa ating devotional ay ating po makikita ang paglalarawan ng sakripisyo ng ating Panginoon, ang paglalarawan ng langit na bayan ay pagkakalob sa atin ng Panginoon at yun din kung paanong naging matibay ang mga mananampalataya ng ating Panginoon upang nang sa gayon mga minamahal na mga kapatid ay maingatan ang korona na ibinigay ng ating Panginoon nung tayo po mga minamahal na mga kapatid ay iniligtas ng ating pong Panginoon doon po sa krus. At ating po makikita dito na sinasabi para ating pong maingatan ang korona na ibinigay ng ating Panginoon ay kailangan po natin na piliin, suotin ang katwiran ng ating Panginoon at hindi mahalin ang sanlibutan. So isang napakagandang punto po sa ating buhay mga minamahal na mga kapatid na kailangan po pala nating piliin lagi ang ating Panginoon, ang katwiran ng ating Panginoon, maging ang kanyang kalooban upang nang sa gayon mga minamahal na mga kapatid ay mas piliin pa nating lalo ang Panginoon kaysa sa sanlibutan. Kamusta po tayo mga minamahal na mga ginigilaw na manonood? Kamusta po tayo? Atin po bang pinipili ang Panginoon araw-araw sa ating buhay o lagi nating pinipili ang sanlibutan? Ang sabi ng ating pong devotional, kung ating pong pipiliin ang katwiran ng ating Panginoon, ang pangako ng Panginoon ay sa kanya magpakailanman. Sa atin daw po mga minamahal na mga kapatid, kung lagi nating pipiliin ang ating Panginoon sa ating buhay, ay sa atin ang Panginoon, ang pangako ng Panginoon magpakailanman. Ano po ba yung mga pangako ng ating Panginoon? Yung po ay tayo po ay maging maayos ang ating buhay. Yung tayo po mga kapatid ay magkaroon ng kapayapaan, ng comfort, magkaroon po tayo ng kasaganaan, pagpapala sa ating buhay at napakaraming pangako ng ating Panginoon sa ating buhay na kung saan ay pwede nating pangawakan kung tayo po ay sasalig sa katwiran ng ating pong Panginoon. At higit sa lahat mga minamahal na mga viewers ay mga kapatid ay ang pangako ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. At ang pangalawa, ang sabi ng ating devotional ay kung tayo po mga minamahal ay tayo magsusuot ng katwiran ng ating Panginoon, ay sabi doon ay kaligayahan at kagalingan sa lahat mga minamahal ang ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. So tayo po magkakaroon ng tunay na kaligayahan sa mundong ito mga minamahal.
kamusta po tayo? Tunay ba na masaya kayo sa mga tinatangkilik nyo ngayon? Tunay ba na masaya kayo na meron na kayong hawak na bagong cellphone? Tunay ba na masaya kayo na kayo ay may hawak na susi ng inyong Montero? Tunay ba na masaya kayo na kayo may hawak ng susi ng inyong malaking mansyon? Mga minamahal na mga kapatid ko, tunay nga na tayo po magiging masaya at maligaya at makakatamo tayo ng kaligayahan, ngunit yan pong lahat ay pansamantala lamang. Ngunit mga minamahal na mga kapatid, kung ating pong susuotin ang katwiran ng ating Panginoon, ay tiyak at tunay na meron po tayong kaligayahan. Sabi ng ating devotional, sa lahat mga minamahal na mga kapatid. At gayon din ay kagalingan. Marami po tayong mga minamahal na mga kapatid na mga may pera at napakaraming wealth dito po sa mundo. Ngunit once na sila po mga minamahal na mga kapatid ay nagkaroon ng karamdaman, ay lahat ng kanilang tinatangkilik, lahat ng kanilang mga kayamanan, pera at pag-aari mga minamahal na mga kapatid ay nag-fade, nawawala na po, na utay-utay na nauubos dahil sila po ay nawala ng kagalingan. Ngunit mga minamahal na mga kapatid ko, kung tayo po ay naka Kristo, ay tunay po mga minamahal na kung may plano at ang kalooban ng Panginoon ay tayo ay manatili upang maglingkod, ay tiyak po mga minamahal na mga kapatid na tayo po ay magkakaroon ng kagalingan sapagkat ito po ang kalooban ng ating pong Panginoon. At makikita rin po natin mga minamahal na mga kapatid na pinupunto ng ating pong leso ay ng ating pong devotional yung pagpapakita ng sakripisyo ng ating Panginoon at kung ano yung iniisip ng Panginoon, bakit niya mga minamahal na mga kapatid, sabi nga doon sa ating devotional, ano ang nagpapanatili sa Diyos sa kanyang buhay na paggawa at sakripisyo. Ayan. So sinabi rin po mga minamahal na mga kapatid dito po sa ating pong devotional na nakita niya ang bunga ng kanyang kaluluwa at siya'y nasiyaan sa pagtingin sa walang hanggan. So ganun po pala mga minamahal na mga kapatid ang nakikita ng ating Panginoon kung bakit ang ating Diyos ay patuloy na gumagawa sa atin at siya po ay patuloy na nagsasakripisyo. Ayan. So nakita ng ating Panginoon at siya po ay natutuwa at naliligayahan na makita ang mga taong tumanggap sa Kanya na naligtas sa pamamagitan ng pangalan niya, sa pamamagitan ng Kanyang kahiyan ay tayo po ay nagtamo ng at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung gusto at tinatanaw ng ating Panginoon kung bakit po nananatili ang ating Panginoon na gumawa at patuloy na magsakripisyo para po sa atin. Ikalawa ay yung makita niya ang mga tao doon sa langit na bayan na kung saan ay kanya pong nakikita at nabivisualize na lahat ng nanampalataya sa Kanya at naniwala sa Kanya ay magtatagumpay. At sila ay nag-aawitan ng mga awit ni Moses at awit ng kordero. At makikita natin doon na ang buong langit, ang lahat ng mga tao na nangaligtas kasama ang mga anghel ay tayo po ay aawit at ang langit ay talagang makikitaan natin ng napakagandang mga awitin sapagkat ang lahat ay nagsasaya at nagdiriwang dahil sa pagtatagumpay ng bawat mananampalataya na nagtiis at nag-ingat ng kanilang mga korona. At makikita rin po natin mga minamahal mga manunood sa ating pong devotional na sinasabi doon na maaari nating tanawing ang hinaharap ang kapalaran natin sa langit na kung saan ay mababasa natin sa banal na kasulatan ang description ng langit mga minamahal mga kapatid ay kitang-kita na naman natin doon kung paano pa lamang kahit kakaunting description ng langit ay pinapaliwanag doon na talagang napakaganda ng langit.
ay pwede po natin iyong tanawin. At ang sabi po sa ating devotional, sa pananampalataya ay maaari tayong tumayo sa pintuan ng walang hanggang syudad. So, pwede po pala tayong isipin natin mga minamahal na mga ginigiliw na ang syudad, ano po sa pananampalataya, pwede po natin itong isipin at bulay-bulayan at kung paanong napakaganda ng syudad na iyon na tayo po mga minamahal ay doon dadako at pupunta kasama ng ating pong Panginoon. Ang sabi pa nga ng devotional, tayo ay makikinig ng pagtanggap ng karangalan dahil tayo ay nakipagtulungan sa pamagitan ni Kristo na naging karangalan ang pagdurusa para sa atin. So mga minamahal na mga kapatid ko, tayo po ay magiging kagaya o ating pong tatanawin na kasiyahan ng ating pagdurusa sapagkat tayo po ay na kay Kristo. At doon sa langit na bayan ay tayo po mga minamahal na mga kapatid ay masayang masaya at maligayang maligaya at ating makikita ang ating buhay noon na kung saan ay may kamatayan, may sakit at pagdurusa. Ngunit mga minamahal na mga kapatid, sa langit na bayan ay pwede nating tanawin na tayo pong lahat doon ay wala ng problema at puro saya ang ating pong mararanasan. Ang sabi nga sa Mateo 25:34 na nakasulat po sa ating pong devotional, ang sabi dito, magkagayon sasabihin ng hari sa kanyang kanan, magseparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kariang nakahanda sa inyong buhat ng itatag ang sanlibutan. Gaano po kasaya at kasarap na marinig ito sa ating pong Panginoon. Nasasabihin niya, magseparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kaharian na nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. At ang sabi pa po sa Apokalipsis 5:12-13, na nagsasabi ng malakas na tinig, karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, kapurihan, kalwalatian, pagpapala, at ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa, at nasa ilalim ng lupa, at nasa ibabaw ng dagat, at lahat ng mga bagay na nasa mga ito ay narinig kong nagsasabi sa kanya na nakaupo sa luklukan at sa kordero ay ang pagpapala, kapurihan, at kalwalatian at paghahari magpakailanman. Gaanon po mga minamahal na mga kapatid ang papurit pasasalamat natin sa ating pong Panginoon once na ating pong naingatan ang mga korona na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, ang mga pananampalataya na pinanghawakan natin mula noong una hanggang ngayon ay tiyak mga minamahal na mga kapatid doon sa langit na bayan. Kapag tayo po ay naroon na, ay tayo po ay tiyak na mag-aawitan, magpupuri ng walang hanggan, magpupuri ng kagandahan ng ating Panginoon. At kita natin doon ang lahat ng kagandahan na hindi po natin natatamo dito po sa lupa. Ang sabi nga ng ating pong devotional, doon ay mababati ng mga tinubos ang mga taong naghatid sa kanila sa tagapagligtas. So mga minamahal na mga kapatid, kung tayo po pala mga minamahal na mga kapatid ay magkaroon ng mga Bible studyhan o tumanggap din ng pananampalataya dahil sa ating pong mga minamahal na mga kapatid, nagpagpapagal at paglilingkod sa ating kapwa, ay doon sa langit mga minamahal na mga kapatid ay ang ating mga nadala doon ay talagang tayo po ay babatiin sapagkat sila din po ay naligtas dahil po sa atin. Gaano po kasaya iyon na walang hanggang ang pasasalamat ng mga taong naligtas dahil sa inyo, dahil sa inyong paghihirap, dahil sa inyong pagtsatsagang pagbabible study, dahil sa inyong paglalakad kahit malayo, abutin ang mga taong hindi pa napapabalitaan. Gaano kasarap, lalong-lalo na kung ating pong madala doon ang ating mga minamahal na mga kapatid, magulang na hindi pa nakatanggap ng pananampalataya. At ang sabi pa dito, at ang lahat ay magsasama-samang pumuri sa kanyang namatay upang ang tao ay magkaroon ng buhay na tulad sa Diyos. Nagwakas na ang tunggalian, tapos na ang bagabag at pag-aalitan. Pinuno ng mga awitan ang tagumpay, ang buong kalangitan sa pag-awit sa
kagalakan ng mga tinubos sa karapat-dapat na ang korderong pinaslang at muling mabubuhay, isang tagumpay na mananagumpay. So mga minamahal na mga kapatid ko, katapos na ating matanaw ang kabutihan ng Panginoon sa atin, ay tayo po ay tunay na magpapasalamat sa Kanya at pagpupuri. Kaya mga minamahal, ating pong papurihan, pasalamatan ang ating pong Panginoon sa mga taunawing ito, sa mga gunitaing ito na nakasulat sa banal na kasulatan. Pagpalain tayo. Okay, thank you so much, Brother Abel, sa iyong napakagandang pagbabahagi ng ating morning devotional. At salamat sa mahal ng Panginoon na kung saan ay muling naghayag sa atin ng isang napakagandang mensahe. Tayo na may dadako ngayon sa ating pong mga refleksyon at ating pong pakikinggan. Ang pinakabata nating kasama, si Sister Kate Sanorho. Ayan. Nakakaano yung pagpapakilala ni Pastor Forto. Ang tawag doon, nakakaba. Akala ko po sino. So, ayan po. Good morning po muli sa ating lahat. At thank you po, Brother Abel, sa isang Sige napakagandang po. mensahe. At diba, yung Praise unang God. part, piliin po natin ang Panginoon. Piliin po natin ang kanyang kalooban dun pa lang sa unang, mga unang banat ng ating mensahe. Nakakabusog na agad. Piliin po natin ang Panginoon at hindi ang mundo, hindi ang sanlibutan. At napakasaya po sa umaga pa lang ay lalapit na tayo sa Panginoon at pipiliin natin agad siya. At dito'y magkakaroon po tayo ng tunay na kaligayahan. Oo nga po naman, relate na relate tayong lahat dyan eh. Huwag nating mahalin yung mga bagay dito sa mundo. Lalong-lalo na po doon sa mga kabataan, no? Ano ba yung mga makamundong bagay? Yung mga gadgets. Lalo na marami po nakikitang ganito eh, lalo na't araw ng Sabado. Nako, wag naman po sana mangyari ito sa atin. Sa Panginoon na lang po tayo lumapit kasi hindi naman tayo sasaya sa mga makamundong bagay. Tunay yan. Sabi nga po sa 1 John 2 verse 15, do not love the world or the things in the world, di ba? Napakalinaw na sinabi. Sapagkat wala kang pag-asa dito. Nasaan ang pag-asa? Ang pag-asa ay matatagpuan walang iba kundi sa Panginoon, di ba? Babalik po siya upang tayo dalhin sa kaharian na nakahanda para dun sa mga nagtapat sa Kanya. Choice na lang po natin po yun. Choice na lang po natin yan. Kaya kung ako sa'yo, piliin mo na ang best choice. Sino ang best choice? Ang Panginoon. Dito pa lang gawin na po natin ang lahat para sa Diyos. Mahalin po natin siya, tanggapin natin siya, at ibigin upang makarating tayo sa langit na bayan na wala ng gulo, wala ng kalungkutan, at wala na pong pagdurusa. Thank you po at muli, good morning po sa inyong lahat. Amen. Yun piliin mo na yung best choice. Yun ang pinakamaganda doon. Kaya atin pong siguraduhin pong tama po at best choice po yung ating pagpili, mga minamahal na mga kapatid ko. At atin namang pakikinggan ngayon si Sister Wing Manalo. Good morning pong ulit. Thank you, Brother Abel, sa iyo pong pagtalakay ng ating morning devotional. Natutuwa ako kay Kate. Sabi niya, nakaka-nervyos. Totoo naman na pag ikaw ang unang tinawag, malamang sa atin dito, pag sa una palang tatawagin ni Pastor, sino kaya ang mauuna sa amin magre-reflect dito? Exciting talaga ang hope and love pagdating sa mga reflection. Thank you po. Ang sabi nga po dito sa ating morning devotional ay ang pangitain ng kalwalhatian.
So, sinasabi po doon sa ating pong pinag-aralan na kung tayo po ay natutuwa po ang Panginoon na tayo po ay kanyang makasama sa langit na bayan na kanyang hinanda para po sa atin. At natutuwa po siya kung ang lahat po ng paniniwala natin at pagtitiwala sa kanya, pananampalataya, ay hindi mawawala sa atin. Meron po kasi na napatuloy na nananampalataya, pero at the end, bumibitaw. Nag-give up. Iba po, kumbaga, nandun na siya sa kama, babalik pa siya sa banig. Marami po akong nakikitang ganyan na eto na yung tamang katotohanan, nakilala na po ang Panginoon. Pero bakit dumating na makarinig siya ng kung anuman, nakaranas siya ng kung anuman na hindi niya natagalan, umalis. Pumunta sa ibang lugar, nakisama sa ibang lugar. Yun ho ang masakit sa Panginoon. Napakasakit po sa kanya dahil tayo po ay tinabas po ng dugo ng ating Panginoon dahil kanya tayong iniibig. Tapos ikaw bilang anak na nagsakripisyo sa iyo ay sa konting bagay lamang ay ikaw ay mag-give up. Napakasakit. Kahit kanino man, kahit nga sa magulang Sa magulang nga pinag-aral mo yung mga anak mo, nag-sacrifice ka sa kanya, at the end, hindi siya graduate, ganon. Naging sakit siya ng ulo mo, gano'n kasakit po yan sa mga magulang, di ba po? Ganon din sa mga anak na nag-expect ng tulong ng mga magulang, na pag-aaralin sila, tapos at the end pala, mag-give up. Kasi sabihin, anak, hindi kita kayang pag-aralin. Ganun po yung sitwasyon po. Kaya ang Panginoon po ay kung mararamdaman lang natin, nakikita natin kung paano siya umiiyak kung tayo po ay nagkakasala na. Ang akala niya, hawak niya na tayo. Anak, eto ka na sa aking kamay, kinakalinga na kita. Pero bakit ikaw ay nanlulupay-pay pa? So, ang sabi nga po ng Panginoon ay, huwag tayong mag-give up, mga kapatid. Ang alam niyo po, sa ating pong mananampalataya, tunay nga po na tayo ay sinusubok, nililiglig dahil gusto lang patunayan ng Panginoon na kung na talaga po tayo ay para sa Kanya, na tunay nga po tayo yung Kanyang anak. Kaya nga po ang sabi po dito sa James 1:12, sabi po ay, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa Kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Kaya magalak tayo, mga kapatid, pag tayo tinutokso. Pero wag nating kakalimutan ng Panginoon. Wag tayong mag-give up. Dahil ang tingnan po natin yung ang putong ng buhay na ibibigay po sa atin po ng Panginoon. Maraming salamat po and God bless po muli sa atin lahat. Okay, thank you so much Sister Wing sa iyo namang magandang refleksyong ibinahagi sa umagang ito. At ngayon naman, atin pong pakikinggan ang may babahagi ni Sister Ima. Nakamute po. Nakamute. Kung mensahe ano po, meron na? Okay. At sa halos isang buwan po nating pag-aaral, laging ang atin pong pinag-uusapan ay tungkol sa langit na bayan. Kung ano yung ating kahahantungan kung tayo ay magtatapat Lagi ka po mute. Walang tanging hinahangad ang Panginoon, kundi tayo'y hinihimok niya. Talagang para bang
yung pwede lang na huwag kang sisinsay. Dito ka lang dahil meron akong nakalaan sa iyong magandang lugar. Huwag kang titingin sa iba. Lumakad ka lang ng diretso. Dahil dito tayo, meron ka ditong magandang kalalagyan. Bakit nga ba ang mga tao ay gusto pang doon sa bagay na hindi tama, doon sa bagay na ang kahahantungan sa dulo ay kapahamakan? Ganong gandang-ganda naman ang ipinangangako ng Panginoon at gandang-ganda ng kanyang lugar na ipinakikita sa atin. Kung ano ang mangyayari at kung ano ang ating gagawin at magiging kahihinatnan, ano ang reward sa ating pagtatapat. Mga kapatid, wala na akong masabi, kundi ang akin na lang ang nais sa aking sarili ay mabuhay na laging kasama ang Panginoon at ako ay manindigan hanggang sa wakas. Nawa ay ang bawat isa sa atin, lahat nating pinag-aralan sa ating morning devotional, ito'y isang paalaala at isang gabay upang tayo ay maging tibay at tayo'y magtapat hanggang sa wakas upang marating natin ang langit na bayan. Mahirap dito sa lupa, maraming paghihirap, pero pagdating sa langit, sabi nga ni Brother Abel, magpupuri na lang tayo. At tayo ay aawit, magpupuri, at tayo ay magagalak dahil kasama natin ang Panginoon. Yun lang po ang reflection. Back to you, Pastor Porto. Okay, thank you so much, Sister Rema, sa iyong napakagandang refleksyon sa umaga na ito. Ano po, ay talaga naman, doon po tayo sa langit ay masaya at maligaya ang atin pong pagsasama. Ano po? So tuloy-tuloy po tayo at pakinggan din po natin ang refleksyon ni Brother Jupe Mabakas. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napaganda po ng ating devotional ngayong umaga, no? Na ang sabi po roon sa atin pong ketext ay panghawakan mong matibay. Mga kapatid, mga kaibigan, ito po'y paalala sa atin na kailangan po nating panghawakang matibay ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ano po kaya yun? Yung kanya pong pangako. Katulad nga po ng sinabi ni Sister Kate kanina na huwag po nating mahalin yung mga bagay dito sa sanlibutan sapagkat wala pong kasiyahan. Kundi ano po, mahalin po natin yung bagay na nasa langit sapagkat ito po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po ba yung sabi doon sa aklat po ng Colosas 3, ang talata po ay 2. Ituon ninyo ang inyong mga kaisipan sa makalangit na gawain, huwag sa makasanlibutan. Mga kapatid, ito po'y paalala sa atin sapagkat dahil nakikita na po na ang atin po mga kaisipan ngayon ay nakatuon na sa makasanlibutan. Mga kapatid, mga kaibigan, ang pangako po ng Panginoon sa atin na siya po'y babalik upang tayo po'y kanyang dadalhin doon sa langit na bayan na kanya pong inihanda para sa iyo at para sa akin. Ang kailangan lang po natin gawin ay ano po? Ay atin pong panghawakan. Kaya ang sabi doon sa pinaka-last part ng atin pong ketext sa aklat ng Apokalipsis 3, ang talata po ay 11, upang walang makaagaw ng iyong korona. Sino ba dito sa inyo ang gustong maagaw ang inyong korona na ipinagkaloob ng Panginoon? Di ba wala? Ang sabi ni Sister Weng kanina sa aklat ng James 1, ang talata po ay 2 hanggang 3. Magalak po tayo kung tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok. Bakit po? Dahil yun po yung tumutulong sa atin upang tayo po ay mapatibay ang atin pong relasyon sa atin pong Panginoon. Batid nyo po kung saan tayo nakakaranas ng pagsubok, doon lang po tayo nakakaisip na lumapit sa atin pong Panginoon. Kapag wala po tayong nararanasang pagsubok, hindi man lang po natin naalala ang Panginoon. Ang saya-saya ng buhay natin. Pero kapag tayo nakaranas ng kalungkutan, doon, Lord, tulungan mo ako na sana malampasan namin itong ganito. Mga kapatid, sa hirap o katuwaan man ng ating pong buhay, lagi po nating tatandaan na tayo po'y laging magpasalamat at lagi pong magpuri sa atin pong Panginoon. Patuloy po tayong pagpalain. Akin pong ibalik ang pagkakataon kay Pastor Ford.
Okay, thank you so much naman sa Brother Jopit sa iyong mga masiglang pagbabahagi ng iyong reflection sa umagang ito. At pakikinggan po natin si Brother Joses. Yan, salamat po sa mga magandang reflection. At nakita ko po dito sa ating talatang sauluhin ay yung panghawakan matibay. Yun yung isang apila ng ating Panginoon na habang tayo nabubuhay po dito sa mundong ito, kailangan talaga nating panghawakan. At sabi nga kanina ni Pastor Abel, Brother Abel kanina, na kahit meron tayong susi ng malaking bahay, montero, ano ba yung sasakyan natin, ay hindi yan ang tunay na nakakapagpasaya talaga sa atin. Hindi talaga yan ang nakakapagpasaya sa atin. Kahit sabihin na natin na nakakakain tayo ng ayos 3 beses, yung iba meron pang chocolate, kung ano-ano pang mga pagkain, yan ay hindi nagiging nakakapagpasaya siya, pero hindi siya talaga whole sa ating buhay. Sa totoo lang, nakakadulot nga ng sakit, sabi nga ng mas nakakarami, di ba? Na kung saan ang masarap sa mundong ito ay kumbaga ay nagiging balakid sa atin na humarap sa katotohanan. Alam niyo mga kaibigan na nanonood ngayon, ang tunay na dapat nating gawin ay ganito. Meron tayong morning devotional, meron tayong worship. Ito naman talaga ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kung ano-ano pa ang ginagawa natin, di ba Pastor Porto? Kung ano-ano pa ang mga pinagagawa natin sa mundong ito. At ang dami ngayon nanonood kung saan-saan, kung ano-ano pinanonood nila, nakaka 1 million viewers, 2 million viewers. Pero pinasaya ka lang niya, pero temporary, pero hindi ka na-inspire. Pero dito sa ating Panginoon is unlimited. Unlimited yung biyaya. Dapat maunawaan natin na yung buhay natin ay dapat maging kasangkapan sa gawain ng ating Panginoon. Kumbaga ay hindi tayo, yung kung ano ang meron tayo, yung corona na binigkalob sa atin ng ating Panginoon. Pera man yan, kung tayo man ay walang pera, o lumapit tayo sa ating Panginoon. May perang namumroblema din, di ba? Mayroong mga taong namumroblema, may pera na, namumroblema pa. Paano madagdagan yun? Problema pa rin, di ba? Yung iba naman, walang pera, namumroblema din. Hindi mo alam kung saan pupunta ang tao. Yung iba naman, katamtamang may pera, mas maganda yun, lalo pag may sapat yung kanyang kontento. Gusto ng ating Panginoon kontento, yung corona, at ang pinakamagandang corona na matanggap natin dito. Yung, meron na kasi tayong corona eh. Yan, meron na tayong pinangahawakang matibay na si Kristo na sa atin. Yan. Ngayong umaga, ayun lang po, at ululwatiin natin ang ating Panginoon lagi sa buhay. Okay, thank you so much, Brother Joses, sa iyong mga ibinahagi sa umagang ito. Opo, mga minamahal na mga kapatid ko, pahalaga natin ang mga bagay na kung saan ay maghahatid sa atin doon sa tagumpay. Huwag yung mga bagay dito sa sanlibutan, ano po? Pagkat hindi yun ang sadyang magdudulot sa atin ng kagalakan. Kung mayroon man, pansamantala lamang po ang dulot ng mga minamahal na mga kapatid ko. Pagka ngayon may bagong sasakyan at nagasgasan, lungkot kagad ang inaabot. Naalala ko tuloy na daanan naming sasakyan kahapon na nagkabungguan. Gandang-ganda pa naman. Nagasgasan namin. Sigurado ko malungkot yung nagkasabitan na yun. So, mga minamahal mga kapatid, kung gusto po natin ang sayang hindi nagmamaliw, hindi kumukupas, dun yun sa langit na bayan. Kaya lang, pinapangarap natin ng husto maabot yung tagumpay na yon, yung kasayahan yan mga minamahal mga kapatid ko. Pero kinakailangan po nating panghawakang matibay. No? Sabi nga ni Brother Joseph ay panghawakan mong matibay ang nasa sa iyo. Sabi rito sa ating talata. No? So mga minamahal mga kapatid ko, ang ganda nitong devotional natin sa pasimula pa lang sabi. Kung atin lang sanang sinusuot, ano? Kung isinusuot lang sana ng iglesia ang katwiran ni Kristo. At hindi tayo nagiging masunurin, no, sa sanlibutan. Kundi inaalis natin yung pagiging masunurin sa sanlibutan, ay tiyak na nasa harap natin ang pagbubukang liwayway. O mga minamahal mga kapatid ko, di ba? Tiyak na nasa harap sana natin yung pagbubukang liwayway. So mga minamahal mga kapatid ko, baka sakaling yung ating pinapangarap
na maabot ay hindi po natin maabot yun pagka hindi po natin ibinihis yung katwiran ni Kristo. Ano po? Pagka yung atin po mga kaisipan ay nananatiling nakatuon sa mga bagay ng sanlibutan, mga minamahal mga kapatid ko. Ano po? Kaya nga po, dito po sa Hope and Love, tayo po ay itinutuon yung ating mga kaisipan sa mga mangkalangit na mga kaisipan, ano po, sa mga makalangit na inspirasyon upang sa ganun mga minamahal mga kapatid ko ay ating makalimutan ang mga bagay-bagay ng sanlibutan na kapag minsan ay siyang nagiging hadlang upang tayo ay sumulong sa ating mga espiritual na buhay mga minamahal mga kapatid ko. Kaya nga sa umagang ito, sana po ay itatak po sa ating mga kaisipan ang pinakamahalagang bagay ay ang hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Ano po? Huwag po nating masyadong ito yung ating mga isip sa mga bagay ng sanlibutan sapagkat ang pangako naman ng Diyos ay iyan ay idadagdag lamang sa atin. Yung pangangailangan mo ay idadagdag sa iyo. Ano? Kung ating unang hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, anumang pangangailangan mo, idadagdag sa atin ang ating Panginoong Diyos. At yan naman siguro nararanasan natin pare-pareho. No? Nagpapatuloy ang mga gawain. Ano? Kagaya nitong gawain na aming sinasagawa ngayon, yung Deaf Ministry Evangelism. Talagang blessed na blessed po ako sa mga pagpapala ng Panginoong Diyos, mga minamahal mga kapatid ko. Hindi pinagkukulang, ano? Gamat talagang naroon yan. 2 linggo na kami halos na pag nagpapatuloy. Pero salamat sa Panginoon. Naroon ang kanyang pagpapala, mga minamahal mga kapatid. At alam nyo ay wala akong sinulong na gawain na para bagang nahirapan ng husto. Wala, mga minamahal mga kapatid ko. May mga gawain na pinasisimulan, wala po, kumbaga wala kang nakikitang budget, walang pinansyal, pero ang Panginoon naroon nagpapala dun sa pangangailangan. Ibig sabihin mga minamahal mga kapatid ko, magpatuloy po tayo, panghawakan po natin ang mga katotohanan na atin pong tinanggap po at sa ating mahal na Diyos. Suot po natin ang kanyang katwiran, mga minamahal mga kapatid ko. At huwag yung ating mga sariling katwiran ang siyang manaig sapagkat yun ay hindi iyon maghatid sa atin sa tagumpay. Manapat ang pagtitiwala sa ating mahal na Diyos, ang siyang mangibabaw upang sa ganon, yung tiyak na tagumpay ay sama-sama nating maranasan. Ano? Pagbubukang liwayway ay talagang nasa ating harapan, mga minamahal mga kapatid ko. At ang pangako ng Diyos ay mananayo magpakailanman. Ano po, yun po yung ating isasagawa. Okay? So, nice pong atin ang ibalik. Nasa na si Brother Abel? Nawala. Nawala si Brother Abel. Anong nangyari? So, yun mga minamahal mga kapatid ko. Kinakailangan po nating tayuan ng gusto ang atin pong mga pananampalataya sa anumang kalagayan, sa anumang kapanahunan. Lalo na sa panahon ito, mga minamahal mga kapatid ko. At sa darating pa marahil na panahon. Na maraming hapon sa ating pananampalataya yung maring kahirapan o mga paniniil na mayroon, no? O darating pa ang mas masidhing pag-uusig sa pananampalataya natin. Ang sabi rito, ibihis natin yung katwiran ng ating mahal na Panginoon Diyos, mga minamahal mga kapatid. Baka sa counting tingin ay, nako, pag hindi ko ito sinundan, baka ako'y mapahamak. Hindi. Ang sabi sa atin ng Panginoon Diyos, ako'y sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, hindi kahahayaan ng Panginoon Diyos na mapahamak. Ang totoo niyan, siya ay mayroong magandang plano para sa atin. At hindi yun para dulutan ka ng kapahamakan, kundi ng
kapayapaan at ng pag-asa sa hinaharap. Yun po ang sama-sama po nating panghawakan mga minamahal na mga kapatid ko, sapagkat yun ay pangako ng ating mahal na Diyos. Okay, so si Brother Abel marahil ay hindi na makakabalik po, at ang balitang nakarating sa akin ay siya po ay nawala ng internet. Sana hindi ka naputulan, Brother Abel. Kundi naubos lang ang loob ng ipon. Okay. Sige po, tuloy-tuloy na po tayo, at siguro kung wala na po hindi na po si Brother Abel makabalik, dako na po tayo sa ating pong reflection sa ating comment section, Brother Joses. Yes, Pastor. Salamat po sa ating mga reflection na narinig. Higit sa lahat sa ating mga kasama dito sa ating Hope and Love sa loob ng platform. Salamat, Pastor Arbel o Brother Arbel, sapagkat nawala po siya ng internet, hindi siya nawala ng kuryente. Mahirap po pag walang kuryente. Sabi nga nila, mas mahirap pag walang kuryente. Kaya walang ilaw nga naman. Ngayon tayo po idadako na sa ating mga reflection. Tingnan po natin dito sa may comment section ng ating mga reflection ng ating mga minamahal ng viewers at walang sawang sumusuporta sa Hope and Love. Higit sa lahat sa walang sawang sumusuporta sa gawain ng ating Panginoon. Okay? Punta po tayo kay Sister Lenny Cadagena na walang sawa din talagang sumusuporta lagi sa reflection. Sister Kate, pabasa po. Ayan, ang ating pong Ma'am Lenny ay nagsabing, good and cheerful morning. Thank God and all for this morning devotion. Victory will be ours. Choices and decisions are helping us to grow with Jesus. Thank you po, Ma'am Lenny. Bumalik si Brother Abel. And nagkakaroon po ako ng hina ng internet. Nahina ang internet. Okay, diretso po tayo sa ating mga reflection ng ating mga viewers. Sabi po ni Marie Nagal, hello, good morning. Hope and love sa lahat na sumusubaybayan sa ating morning devotional. And galing naman po kay Mark Steve Gonzalez. Hello, Mark, Steve. Blessed good morning and happy midweek po. Always choose God first. Yan. Naway okay lang kay Dian po. Ang Gonzalez family. At batiin din po sa atin si Ate Mabek de Leon Dael. Good morning po, Ate Dael. Sabi niya din po dyan, bumati sa atin. Good morning po sa lahat. Sister Emma, babasa po dito kay Sister Marie Nagal. Ito naman po ang sabi ni Ma'am Marie, na panghawakan nating matibay kung saan tayo dadalhin na may kaligtasan. Na ibig sabihin, susunod tayo at magtatapat sa Kanya. Kahit ano pa man ang pagsubok ang dumating sa atin, tayo ay kakapit na mahigpit sa Panginoong Diyos. Opo yan, Sister Marie. Salamat po ng marami. Ang hawak po tayo ng matibay. Yan, dako naman po tayo sa reflection ni Josepa Barducho. Kamag-anak yata po o nanay ni Tilina Barducho. Okay. Sister Weng, pabasa po. Okay, sabi po ni Ma'am Josefa, happy midweek to Hope and Love family. Nawa ang ating napapakinggan ay maging pagpapala sa ating lahat. Magtapat nga tayo hanggang kamatayan at bibigyan tayo ng putong ng buhay. Amen po, Ma'am Josefa. Thank you po and God bless. Dako naman po tayo sa reflection ni Yole Sehera, Sister Emma. Ito naman po ang sabi ni Sister Yoli. Totoo po, lahat ng mga bagay dito sa mundong ito ay di natin madadala pag tayo ay umalis na dito sa sanlibutan ito. Totoo po yan. Naalala ko, i-share ko lang po itong mga maikling share. Opo, mayroong ingat-ingat na pera. Hindi ko maintindihan kung saan ko ilalagay. Kaya binitbit ko, nilagay ko sa aking bag. Ano't nakalimutan ko sa planters itong aking bag. Lahat-lahat ng mga bagay inakalagay doon, pati yung aking perang hindi ko maintindihan kung saan ko ilalagay. Kinuha sa akin ang lahat-lahat at nung makuha sa akin, walang natira kahit 5.
At noon ko napagwari na hindi pala mahalaga yung aking iniingat-ingatan. Kasi ang mahalaga pala ay ang aking buhay, ay sarili. Kasi yung buhay mo ay kaya mong i-provide ang mga nawala sa'yo. Ganon din kapag tayo ay sa Panginoon, ay kahit anong mawala sa atin, kung tayo nakahawak sa Panginoon, tayo ay may kasaguraduhan sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Sister Yoli. Thank you so much, Ate Yoli. Dako naman po tayo sa kay Ate Mirna Recalde. Jopet. Wala. Ayan, so alam ko po ito ay kanta yung inaano ni Ma'am Mirna Recalde, no? Baka alam po ni Sister Kate. Hindi po. Or ni Pastor Porto or ni Brother Abel. Baka alam niyo po yung kantang ito. Parang ikaw yata ang alam niya sa Jopet. Alam nga ni Brother Abel yan. Parang si Jopet yata may alam. Alam niya kanta eh. Sige na, Brother Abel, banatan mo na. Si Brother Abel. Nangako siya sa mga tapat, ang sabi Wala ang internet. Nawala ang internet ni Brother Abel. Ganda pa naman ang boses. Nabitin tayo dun ah. Patikim lang pala yun. Patikim-tikim. Pero ang sabi niya, mabitin. ang sabi niya siya'y babalik agad. Kaya huwag kayong mag-alala. Babalik daw siya agad. Okay. Tuloy na muna ni Pastor Porto. Alam ko ba yan? Mm-hmm. So, wala bang nagre-request na si Sister Kate at kumanta nito? Hindi nga daw po alam. Hindi daw po alam, Pastor Nakapag-request eh. na, Pastor. Ano, Sister Kate? Di ba alam mo yan? Hindi ko po alam, Pastor. Ay, ganun ba? Biglang nawala ang alam ni Sister Kate, Nangako siya sa mga tapat, ang sabi ako ay babalik agad. Kaya't maghintay, kayo't magpuyat, manatiling tapat hanggang sa wakas, tibayan hanggang ako'y dumating, bayang nauli, inyong tanggapin, iyong tanggapin. ako'y kakampin, magtibay nga kayo't ako'y hintayin, kaya't magpuyat sa pagdalangin, ilawan ninyo ay papagningasin, ang pagparito niya'y dilihim, lamang ang araw ay di alam natin. Amen. So much, Amen. Ate Mirna. Sa Amen. Yan. Thank you, Pastor Porto. Bumabalik po si Brother Abel Alcantara. para Muli sa po susunod nagbabalik, na Pastor. Yan, batiin po natin si Pastor Jonas Carion. Good morning, Pastor Jonas. Thank you so much for watching and listening sa ating programa dito sa Hope and Love. And batiin din po natin si Ferdinand Polistico. Yan, good morning everyone, sabi niya po din. At galing lang po kay Ronel Aguilar, ang sabi niya po dyan, ang mahalaga ngayon sa atin ay nakikilala natin ng Diyos at magbago ang pangsanlibutang buhay natin. Magkaroon ng ganitong puso para maabot ang ating kapwa. Ito ang ibig ng Diyos. Yan, sabi po. Thank you so much for wonderful message or reflection, Brother Ronel Aguilar. At sabi ni Nanay Sara, sabi po diyan ay, mga kapatid, huwag tayo mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa dahil mayroong kasiraan ng ating mitiin
ay ang kayamanan na sa langit, sapagkat walang kasiraan kundi may buhay na walang hanggan. Thank you so much, Nanay Sara. And from Maragondon Church o Maragondon, Sayobin, Lolit, Ate Lolit, good morning po. Ayan, good morning po. Treasurer po ito ng Ternate, Cavite. Thank you so much, Ate Lolit, sa inyong pagsubaybay. Okay, tingnan po natin dito may baba. Ay may medyo taas kasi naubos na doon sa kabila ang mga reflection. Tingnan po natin ang reflection dito ni bumabati po sa atin si Nora Capio. Good morning everyone. Happy midweek po. Thank you Hope and Love Ministry. God bless us all. Thank you so much Ate Nora Capio. Meron po ditong isang, di ko alam kung sa barangay, reklamo sa barangay. Sabi niya, kaso po, online na ngayon. Kahit Sabado, nakatutok na sa TV at phone. Nga po, napaka-malaking practice po sa atin yan. Na talagang online, talagang nakikisabay lang po tayo sa kung nasaan yung mga tao, talagang ginagamit din natin ng mga gadget para makuha ang kanilang pansin sa magitan ng ministry. Kahit nga po dito sa ating laging hawak ang laptop o cellphone, isang malaking challenge po sa atin. Okay. Meron pong isa pang reflection, Sister Emma from Medi Vargas. Ito po ang sabi ni Sister Medi. Paawit po nito. There are days I know. Who will? Who will sing? Who will Ay, sing? tumapat na kay Mami Makaya talagang Tumapat? yan. There are days I know when you get so discouraged and seems that all hope is gone. But there's one, only one, who can give you courage and strength to carry on. Never give up, Jesus is coming. It's the darkest just before dawn. Never give up, Jesus is coming. Never give up, keep holding on. Amen. Amen. Ang lamig na nga, pinalamig pa ang umaga ko. Okay, sarap pakinggan ang Thank awitin you ng po, ating Sister Panginoon. Medi. Good morning po, galing po kay Sherilyn Burgos. Thank you so much po for watching. And galing naman from Esther Periol. Sabi niya po dyan, salamat po sa mga kapatid na laging handang mag-share ng kanilang nalalaman ang tungkol sa langit. Kaya ang ating dalangin, magkasama natin ang ating mga anak at pamilya doon sa langit. Doon ay wala na tayong hahanapin. Wala na tayong hahanapin pag na tayo nasa langit. Sinabi. And po, may mga pahabol pa. Chris Celerio, blessed morning po sa inyong lahat. Good morning po, Ate Chris. And Ate Linda Castillo Imata, magandang umaga po. And Janet Albarico o Nacionales. Good morning po and God bless everyone. At sa bandang dulo ay amen na po ang nakita ko kay Brother Alfred Yusi Harago. Yun lang po ang nakahanap dito mga reflection at mga comment ng ating mga viewers ngayong umaga. Balik ko na sa iyo, Pastor Porto. Okay, so thank you so much po sa ating mga taga-subaybay sa umagang ito na kung saan ay atin pong nakasama. At siyempre, kayo po ay nariyan din na nagpa-participate at nagbibigay ng inyong mga reflection. Maraming salamat po sa inyo. At inyo na rin pong ilagay yung inyo pong mga prayer request sapagkat tayo po dadako na po sa atin pong panalangin. Ano po? At siyempre tayo po pangunahan ng atin pong tagapagsalita sa atin pong panalangin. At teka muna, si Brother Abel hindi nakapag-ano kanina.
nakapag-conclude, baka ngayon niya masasabi yung kanya pang gusto pang sabihin. Brother Abel. Ayan, so mga minamahal na mga kinigiliw, na mga manonood, ay ang ating pong conclusion sa ating pong devotional ay ating pong panghawakang matibay, matatag ang ating pananampalataya at korona na ipinagkalob sa atin ng Panginoon upang nang sa gayon, mga minamahal, ay tayo po ay sama-sama doon sa langit na bayan na excited na ang ating Panginoon na tayo po ay makatagpo sa kahariang kanyang hinanda para po sa bawat isa sa atin. Siyempre, kasama siya. Okay, so thank you so much sa iyo, Brother Abel, sa iyong ginampanan sa umaga ito, paghayag na mensahe ng ating mahal na Panginoon. At salamat sa iyong pagtatalaga ngayong umaga. At siyempre tayo dadako na po sa ating pong panalangin. At yun nga, si Brother Abel bilang tagapagsalita ay siya po ang manguna sa ating pong mga panalangin sa umaga ito. Nakikita mo ba, Brother Abel, dyan sa private chat? Opo. Okay, so nariyan yung ating mga prayer request. Kaya dyan mo kunin yung ating mga idadalangin sa umaga ito. Sige. Tayo po ay magalang na manalangin. O dakila at mahabagin naming Diyos na gumawa ng langit at lupa, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo po ngayon pong umagang ito na kami po inyo pong pinatubayan at dinala sa isang napakaganda pong devotional kung saan kung kami lang po ay mananatiling matatag sa aming pananampalataya at hindi namin hahayaan ng ang mga korona inyong binigay sa amin ay maagaw ng kaaway, ay kami po ay tunay na inyo pong dadalhin sa pangako nyo diyan sa bayan, pagkakaloob nyo sa bawat isa sa amin kasama kayo. Ama naming Diyos, dalangin po namin ang amin po mga kapatid, kaibigan, manunood na kung saan ay lumalapit po sa inyo at nananampalataya na kung kayo po Panginoon, na kung kami po Panginoon ay lalapit sa inyo, lahat ng aming pong mga samot dalangin ay inyo pong ipagkakaloob at diringgin. Panginoon, dinadalangin po namin may mga prayer request ngayon, may mga karamdaman. Dinadalangin po namin si Ate Melanie, Ate Dilin, Joy Ismilo, Carol Estrada, Emma Orusco, Nelson Ganola sa kanya pong kalusugan at financial needs, Mark Ocriano, Marisa Aguila, Irish Masajo, at ang aming pong kapatid na si Pantaleon Superales, Tess de la Cruz, at dalangin po namin sila sa inyo Panginoon na isa'y patuloy na bangunin sa kanila pong mga karamdaman at patuloy Panginoon na sila po ay muli ay maibalik ang kalakasan upang ipagkaloob muli nila ang kanilang paglilingkod sa inyo po Panginoon. Dalangin din po namin ang gabay, patnugod ninyo kay Shehen na siya po ay nagba-Bible study, nagkakandak Bible study ngayon. At si Sister Beth Ofel Sario and family, at Christine Gavera and family, sila po ay inyo pong katuloy na patnubayan sa kanila pong paglalakbay. Gayon din, dinadalangin namin Panginoon si Sister Lenny Cartagena, nawa po Panginoon ay siya po ay inyo pong patnubayan sa kanya pong pagbabakasyon
at ingatan nawa po siya, Panginoon. Nawa po ay siya po ay maayos na makapagbiyahe. At yun din, Panginoon, dinadalangin namin ang pangaral sa Makiling View District. Patuloy, Panginoon, na sila po ay inyo pong gabayan. At pinagpipray din po namin, Panginoon, ang pamilya na hindi pa natin nakasama hindi pa po namin nakasama sa pananampalataya. Nawa po, Panginoon, sila po ay inyo pong puin at katukin ang kanilang mga puso. At makasama po namin at prepare dyan sa langit na bayan. Panginoon, dinadalangin din namin ang may kaarawan ngayon, Sister Maricel Soriano Pascua. Nawa siya po, Panginoong, patuloy na bigyan ng buhay at pagpapala upang siya po ay magamit sa inyo pong banal na gawain. At Ama naming Diyos, dinadalangin namin na patuloy na patlugod ng Banal na Espiritu ang aming maranasan. Ang aming po, Panginoon, na mga samot dalangin ngayong umaging ito ay patuloy po namin nilalapit sa inyo. Kami po ay nananampalataya ng lahat ng ito, inyo pong diringgin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, thank you so much, Brother Abel, sa iyong panguna sa ating panalangin sa umagang ito. At tayo naman ay dadako sa ating mga pagbati. Brother Joses. Yan, maraming salamat po sa nagbigay ng prayer request at git sa lahat kay Brother Abel na nanalangin po sa ating closing prayer. Yan, batiin lang po natin ng ilang minuto ang ating mga masugid na mga taga-subaybay dito sa Post Hope and Love. Esther Periol, Marciano Malabanan, Linda Castillo Imata, Lolita Jong, good morning po sa inyo. Remy Canicosa, Bukwit, and Margie Mongado. Yan, Sister Margie Mongado, good morning po. Diyan po sa Maragondon Church. And Dionisia Binapier, and Mirna Sabala Paras. At Celeste Ibarra, Beth Opel Macasero, and Ferrer Sarmiento Rachel, and Anacleta Pabilan, Monica Ramos. Good morning po, Ate Monica, and Sister Weng Owingkay, Sister Weng Sonorio, and Nora Capio, and Mervin Alcantara na walang kakupas-kupas ang kagapuhan na hindi nagbabago. Yan. Ang ating mga kapatid diyan sa West Valley Church, binabati po natin dyan sa West Valley Church at Candelaria Quezon Church. Nabati po namin kayo ng magandang umaga po. Salamat po sa mga sumusubaybay, mga elder sa Lutukan, sa ating elder dyan, si Rene Sayat. Okay, good morning po. At Joel Cadaw, Medi Vargas, salamat po sa inyong, si Pastor Jonas, salamat po sa inyong pakikinig ngayong umaga. At si Ate Lenny at si Pastor Juby, siya po ay nanonood din po sa atin, galing pa po, nanonood po siya sa Mamsi sa Manila Hospital Adventist. Salamat Pastor Juby sa inyong pagsubaybay sa ating morning devotional. At Edna Marquez at Nelson Ganyola. Ganun lang din po, binabati ko din po si Ate May Sumea at si Yoli Sehera at Noemi Canapate. Balik ko na po sa iyo, Pastor Porto. Okay, thank you so much iyo, Brother Joseph, sa iyong pagbibigay ng daan. Mabati ang ating mga taga-subaybay sa umagang ito. At siyempre, atin nga po silang pinasasalamatan. At special na pagbati kay Sister Maricel Soriano Pascua. Birthday na, ay happy pa. Ano po, kaya happy birthday sa iyo. Wow, happy birthday, Sister Ate Maricel Soriano Happy Pascua. Ano po, birthday, Pascua. Ma'am. ito yung ating suking taga-subaybay dito sa Hopanlon. Happy birthday po. Happy birthday, Sister Maricel. At sana'y ang maligayang araw ng iyong pagsilang ay siyang magdulot sa iyo ng patuloy pang inspirasyon at katatagan sa ating pananampalataya, na may Diyos na nagpapala sa iyo ng buhay at kalakasan sa araw-araw. So thank you so much sa iyong patuloy na pagtangkilik. At siyempre, si Pastor Joby, namimiss po natin si Pastor Joby, atin pong patuloy na isama sa dalangin
ang kanya pong mahal na asawa na ngayon ay nasa ospital, ano po, na sana ay maging maayos ang kanyang kalagayan. Okay, at tayo dadako na po sa atin pong mga parting words. At pakinggan po natin si Sister Wing sa kanyang sasabihin. Okay po, salamat po ng maraming sa atin mga kapatid. Thank you Lord. At naging tagumpay po ang pag-aaral po natin ng banal na salita. Thank you rin po sa ating pong mga viewers and followers ng Hope and Love Morning Devotional. Tunay nga po na kami po ay pinagpala sa mga comments nyo and reflection as well as sa ating pong mga kasamahan po rito sa Hope and Love family. Thank you rin po. At ang sabi nga po dito sa quotation, ang sabi nga po, happiness cannot be traveled to, owned, earned, or won. It is the spiritual experience of living every moment with love, grace, and gratitude. Kaya mga kapatid, alam po natin kung paano po tayo liligaya. Ang isang tangi lang kaligayahan na magbibigay sa atin, walang iba po kundi ang ating Panginoon. Manampalataya at magtiwala, patuloy na kumapit sa Kanya. Ito po ang aking dalangin sa lahat po sa atin. Nawa lahat tayo makarating sa langit na bayan na Kanyang hinanda po para sa atin. Salamat po and God bless us all po. Okay, thank you so much Sister Wing sa iyong patuloy na kasiglahang maging kabahagi ng ating Hope and Love Morning Devotional. At pakinggan naman natin si Sister Rema sa kanyang parting words. Salamat mga kapatid sa patuloy na inyong hindi pagsawang sumabaybay sa Hope and Love at hindi po kayo bumibitaw at tayo po ay laging kapit kamay na tayo ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon at patuloy din tayo nang hahawak sa kanyang mga pangako. Gaya nga po nang sabi doon sa Jeremiah 29:11, I have planned for you, saith the Lord. Plan not to harm you, but to prosper you. Plan to give you hope and a future. Kaya mga kapatid, sa Panginoon lang tayo magtiwala. At tayo ay magiging masaya ang buhay natin. At tayo ay magiging ligtas. Gandang araw po sa inyong lahat. At tayo po ay mag-ingat. Okay, thank you so much Sister Rema sa iyong patuloy na pagtatalaga rin na maging kabahagi dito sa ating morning devotional. At sana ngayon nariyan kayo araw-araw naging nakahandang kumanta ng mga awiting hindi namin kayang awitin. Okay, salamat po. Okay, tuloy-tuloy po tayo at atin din pakinggan si Sister Kate sa kanyang parting words. Ayan, so good morning po muli sa inyong lahat mga kapatid, sa ating po mga viewers na nandyan pa. Hello po sa inyo. Thank you po sa inyong pagsubaybay at nais kong pangitiin kayong lahat muli. Brother Joseph, isang ngiti naman dyan. Pastor Porto, ayun. Ganda ng ngiti. Brother Jovet, Brother Abel, na talaga namang maganda ang pagkakahatid ng mensahe sa umaga nito. Thank you po sa inyo. Kay Ma'am Lina, hello po sa inyo. Kay Ma'am Emma at Sister Weng. So, yan. Napakasaya po sa umagang ito na tayo nakapag-aral muli ng salita ng Diyos. At sa araw ng bukas ay huwag po tayong mawawala para wala po tayong makaligtaan na napakagandang mensahe na ating maririnig. Kaya po, tutok po tayo lagi sa Hope and Love at makasama natin ang Panginoon sa araw-araw nating pamumuhay. Thank you po at muli, good morning po sa ating lahat. Okay, good morning din sa iyo. Magpapasimula pa lang tayo at talagang thank you so much Sister Kate sa iyong pagpapangiti sa umagang ito. At pakinggan din natin si Brother Jopet Mabakas. At bago ka magsalta, Brother Jopet, ngumiti ka muna. Ganda ng ngiti.
Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. No? Maraming salamat po sa iyong pagpapangiti. Ayay. No? Pinupuri po namin kayo, mga kapatid, mga kaibigan. Patuloy po nawa nating suportahan ang programa po ng Hope and Love Hope and Love Morning Devotional hanggang sa Evening Devotional. Ganun din po. Maraming salamat Pastor Porto, Brother Joseph, Brother Abel, Sister Kate, Sister Weng, Ma'am Emma and Ma'am Lina sa inyo po at higit sa lahat sa bumubuo po ng programa ng Hope and Love Morning Devotional. Ganon din po pala kay Pastor Jovi Estrada. No? Maraming salamat po and God bless sa atin pong lahat. Anyari. Okay, thank you so much. Thank you so much, Brother Jopet, sa iyo namang patuloy din kasiglahan, ano, at ikaw ay patuloy na nariyan araw-araw upang maging kabahagi nitong ating Hope and Love Morning Devotional, ano po. At pakikinggan din po natin ang ating pong tagapagsalin sa kapanan natin mga kaibigan at mga kapatid na Dip, Ma'am Lina Pardocho. Ayun. Yan, salamat po muli sa isang magandang umaga na kayo ay nakasama namin and at tayo po ay nakapagbulay muli ng salita ng ating Panginoon. Salamat po. At sa aking mga kasama din dito, parang ako ay may na ano. Iba yung, oo, parang iba yung nakita ko sa mga ngiti. May something. Masaya. Masaya ang mga ngiti. Masaya lang talaga. Okay. At salamat po sa ating mga viewer, patuloy na naandiyan. Ang lagi ko pong panalangin, patuloy kong panalangin ay sana po, sana yung ating link ay makarating din sa ating mga kaibigang mga Dep. Hindi lang po tayo na mga nakakarinig ang makaalam ng lahat ng mga bagay na ito, kundi kahit po sila, sabi nga po ay ang salita ng ating Panginoon ay makakarating sa lahat. At magkagayon ay ang ating tagapagligtas ay dadating dito upang tayo ay sunduin at isama na doon sa langit na bayan. Kaya nga po, yung pakiusap ko po, sana po, yung link natin makarating din doon sa mga Dep para sila din po ay makarinig ng lahat ng mga bagay na ito. Thank you po and have a blessed day. Okay, thank you so much Ma'am Lina sa iyo naman patuloy na pagtatalaga ng mga paglingkuran natin mga kaibigan at mga kapatid na Dep. At sana nga sila'y patuloy din nakikinabang sa ating mga pinag-uusapan dito po sa Hope and Love Morning Devotional. Okay, so nawala si Brother Abel. No, nalaglag si Brother Abel. So, Brother Abel, kung ikaw man ay makasalamat po at nakabalik si Brother Abel. So, ating ibigay ang panahon kay Brother Abel na makapag paalam at siyempre ang kanyang parting words ay mabigkas sa umaga ito. Brother Abel? Wala. Brother Joseph man. Wala na. Wala na rin boses si Pastor. Hawa-hawa. Ayan, nandiyan na si Pastor. Yeah. Salita si Pastor. Ayan. So, Nakangiti pa rin si Pastor Abel kahit wala na. Ano? kaya pasensya na po at ako po ay nawawala ang internet. Ang parting words mo Ayan. daw, Brother Abel, ay isang awit. Sige po. Pero bago iyon, ay ano pong aawit ang ating pong aawitin? Ay Kahit basta ano. yun yung parting words mo. Sige po. Pero bago po yun, nais ko munang batiin yung mga family ko sa Lucena at yun din yung pizza ko sa Chaong, si Joffer Bantok, nagpapa-shoutout. Ayan, nagpapabati.
Gayon din ay binabati ko ang aking lolo, si Romeo Mundido, sa Talaw-Talaw naman. At gayon din ang aking girlfriend na nasa Mindanao. So, ayan. So, para po sa aking parting song, sige, kakantahin ko po yung ano po ba, mag-gitara pa tayo? Kahit hindi na. So, yung paborito ko pong kanta, yung Maraming Beses na Ako Nagkamali. Ayan. Maraming beses na akong nagkamali, nagangad ng mga bagay na palayo sa'yo. Ngunit pag-ibig mo sa'kin nananatili, di ka man lang nagsasawa, di nagbabago. Binuksan muli ang puso, aking nakita ang pag-ibig na napakahiwaga. Kaya narito akong muli bumabalik sa'yo, alibughang anak na pilit na nagbabago. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na malikaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Maraming beses na akong nagkamali, nagangad ang mga bagay na palayo sa'yo. Ngunit pag-ibig mo sa'kin nananatili, di ka man lang nagsasawa, di nagbabago. Binuksan muli ang puso, aking nakita ang pag-ibig na napakahiwaga. Kaya narito akong muli bumabalik sa'yo, alibughang anak na pilit na nagbabago. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na maligaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Ayan, so napakaganda po ng awitin. Na kahit ilang beses po tayo nagkamali ay patuloy na patuloy ang ating Panginoon ay laging naandyan sa atin at ang pagmamahal niya ay hindi nawawala. So part 2, wala po kayong may sinasabi yata si Pastor, walang narinig. Okay, nagkameron yata po ng problem sa yung setting po ng inyong computer. Nagkaganyan din po ako. Wala po yan. Pag masyadong maganda yung boses, medyo aaliw yung volume nawawala. Maganda kasi yung boses ni Brother Abel. Abel. Praise God, praise God. Pati yung mga namin dito, guyam, nag-aawitan. Dala-dala mga tinapay nila. Okay, ba't wala pa?
Wala pa si Pastor, no? Patapos na tayo, saka pa nawala si Pastor Porto, no? Pero tuloy-tuloy po tayo habang inaayos po ni Pastor Porto yung kanyang muna yung ano po sa kanya. Sino pang si Father Jopet? Okay na si Father Jopet. Parting words. Okay na? Okay na pala si Father Jopet. Okay. Tapos na ako, Brother Joseph. Okay. Ako na yata yung nararamdaman kong huli. Okay. Maraming salamat po sa mga kasama ko dito sa Open Lab. Bumuo po kayo ng buhay ko ngayong umaga. Napakaganda. Tatakbo tayo na maghapon na yung mga problema, kaya natin to. Malalampasan po natin to. Sa tulong ng ating Panginoon. Salamat sa Sir Kate sa iyong effort sa paglalagay ng ating mga para-request. Salamat sa iyong pagising ng umaga. Ito ay aming nakakasama. At Sister Emma, na talaga namang nananatili ang kagandahan sa ibang bansa sa USA. Salamat kay Emma. Salamat sa iyo. Bagamat yan ay hapon, no? Hapon diyan o gabi na. Yan, Hapon po. Para suportahan ang gawain ng ating Panginoon. Ganun din po si Ma'am Lina sa iyong kabutihan po. Pagpalain po kayo. Si Ate Weng, si Pastor Porto na talagang inaayos yung kanyang setting para makausap natin ngayon. At si Jopet. Thank you so much, Jopet. At higit sa lahat si Pastor Juby na ating mga kasama. At higit sa lahat po yung mga host natin na nasisigla sa Letters Young Lovers, si Jesse Ruth, Rada Panganiban, at sila Shikena Monton at Faith Monton at Shiloh Monton na ating nakasama sa kagabi sa To Be Like Jesus. Thank you so much po sa ating lahat. I hope and pray na tayo ay patuloy na lumapit sa ating Panginoon. Hindi natin si Pastor, no? Kanya setting. Ganun pa man, ay tuloy-tuloy po tayo. Huwag po tayong mawawala. Bukas, napakaganda pong topic. Muli ang ating pag-uusapan at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless po sa ating lahat. Binabati din po namin si Pastor Dalida. Yan, Pastor Dalida. Limutan natin. God bless Ingat po. po. Ingat po tayong lahat. Bye-bye po. Pagaling po Pagpalain kayo, po tayo Ma'am lahat ng ating Carol. Panginoon. Si Carol. Pastor Porto, mag-sign language ka na lang, interpret ko. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging nasa ilog ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Darating
ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos na langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat-kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ay yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay makauwi.